Magsha-shoutout lang tayo doon sa mga nag-block sa atin, nag-unfriend sa atin, nag-unfollow. Usually sa mga kamag-anak natin, kaibigan, sila kasi sila talaga kadalasan ang yung iiwas sa atin, lalo na pag dumating sa time yung mag-focus na tayo sa goal natin, yung magseryoso na tayo sa buhay. Siyempre magtataka yung mga yan, tapos lalo na pag magnegosyo ka, unti-unting mawawala yung mga taong naakala mo sila ang unang susuporta sa'yo, pero hindi pala, mali pala yun. Sila pala yung taong lalayo sa'yo. Minsan mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, mga friend mo dati nung dalaga ka pa. So mapapalitan niya ng friend din na may mindset din na katulad mo, kasi syempre guys, kapag ikaw talaga ay mag-focus na sa goal mo, magseryoso ka na sa buhay, unti-unti nang mawawala yung mga taong na nakala mo sila yung mga kasama mo na makakaintindi sa iyo bakit pinasok mo yan, bakit nilinya mo yan, pero hindi, mali pala. So na-encounter ko na kasi siyempre as a entrepreneur, as a businesswoman, marami na ako na-encounter na umiiwas sa akin, mga kaibigan ko dati, nung ako'y dalaga pa, mga schoolmates ko, um, sila pa yung iiwas sa yung una, sila pa yung magsasabi na scam yan, hindi kami naniniwala dyan, kasi ang tao kasi guys, to see is to believe. Hanggat wala sila makikitang Ferrari dyan, hanggat hindi mansion yung bahay mo, hindi sila naniniwala na ikaw ay may negosyo, na ikaw ay um, um, yung ikaw ay umasenso dahil sa negosyo niyan. Kasi yung kasi pinagbabasihan nila yung mga tao kasi, most of them, nagbe-base sila sa katayuan ng buhay mo, sa estado ng buhay mo, sa kung ano sinasakyan mo, kung ano sinusuot mo, kung ano yung kung branded ba yung mga suot mo, yung mga alas mo, tunay ba, yun doon sila nagbabase guys. Pero dapat hindi natin yun i-mindset ng gano'n, na maling mindset po yun, kasi meron talaga mga tao na hindi showy, na hindi halata na na may negosyo, yung natural lang. So ang sakit isipin guys, yung sino pa yung mga kakilala mo, sila pa yung unang iiwas sa iyo. So shout out diyan sa mga nag sa akin, nag-unfriend sa akin, nag-unfollow, nag-block sa akin. So binlock pa ako ng mga tao na utang sa akin, sa amin, ng asawa ko, na binlock kami kasi yun nga, hindi kami binayaran, tapos binlock pa kami. Ayun, tapos meron naman dito na sinugod ako dahil ayun nga, pinost ko pangalan niya, minention ko siya. So kung ayaw nyong ginaganyan pala guys, magbayad kayo ng saktong oras po. So kung ayaw nyo yung ginaganyan guys, na pinapost, minention yung pangalan mo, tinatag pa kayo, kung wala namang masamang kung nagre-remind lang naman yung post ko, kasi guys, balikan natin yung mga post ko dati na nagre-remind lang yon, kasi ilang buwan na po siya hindi nakabayad. So siyempre negosyo namin yon, at kahit kaibigan ko siya, kahit kilala ko pa siya, hindi pwedeng TY na lang yun, kasi siyempre negosyo namin yun eh. So nire-remind ko lang siya, ayun, galit nga sila kasi nga bakit daw pinost yun, bakit daw tinag yun. Siyempre, hindi sila nag-intindi sa chat eh. Pag sinachat mo sila, walang pakialam, lagi namang online. Pag tinatawagan mo, hindi sinasagot. So, no choice na ako. Doon ko na ginawa para pansin naman ako. Tapos pag sinasabi mo na pupunta ako sa kanila, lagi sabi na walang tao sa kanila. So, parang umiiwas talaga. In short way, na umiiwas talaga sila para hindi makabayad sa ganong utang. So, shout out sa mga tao may ugaling ganyan. No, hindi tayo dapat tatakas sa mga utang natin guys, kahit piso pa yan. Still utang pa rin yan. Kasi alam nyo guys, kung tayo may tinatakasang utang, hindi tayo makakausad. Sa totoo lang, hirap natin makausad guys kung may tayong tinatakasang utang, hindi tayo makahapang sa hagdanan. Kasi ang pag-aasenso guys, step by step yan eh. Ang pag-uusad natin, step by step, may hagdanan yan, may process yan eh. So kung unang process pa lang, kahit sa malit na halaga, hindi mo kayang bayaran, so paano ka makakausad? Kung paano ka bibigyan ni Lord ng malaking halaga kung sa malit na bagay,
sumalit na halaga ay ano mo na, ini-ignore mo na, hindi mo na ginawa yung responsibilidad mo. So, dapat kung ano yung mga responsibilidad natin, dapat ating harapin, no? Hindi tayo dapat tatakas. So, nga, yun nga, sa pag-utang. So, ayun. So, ayun nga, napunta na sa utang, guys. Ang dami natin pag-usapan ngayon, no? So, ayun nga, ako, nag-focus na ako sa goal ko ngayon, sa life ko ngayon. Seryoso na ako, marami nga nagsabi na, marami na din nagsi-chat sa akin, mga kaibigan ko, ayun nga akong i-chat kasi nga, nahihiya daw sila kasi, ang seryoso ko nga daw sa buhay, may negosyo na daw ako. Guys, may negosyo lang ako. Alam niyo naman, seryoso talaga ako dati pa, napaka-seryoso ko, pero hindi ako nakakalimot. Anytime pwede kayo mag-chat sa akin, huwag niyong sabihin na, hindi ako mamansin na nagbabago na ako. Hindi ako nagbabago, kayo ang nagbabago kasi kayo ang lumayo, hindi ako lumayo. Tingnan nyo nga yung account ko, yung profile ko, hindi ako nagbabago ng profile, hindi ako nagbabago ng pangalan. Yung pangalan ko dyan, Lisel Montes, dati pa yan, dalaga pa ako niyan. Oo, yung account ko na yan sa Facebook. Ang real name ko po talaga is Lisel Paltip kasi married na po ako. So, hindi ko siya pinalitan kasi ang gusto ko po kasi yung mga kakilala ko dati, yun pa rin, friend ko pa rin naman sila. Kaso nga lang, pansin mo talaga na nag-i-ignore. Kasi, sa 5,000 followers ko, 5,000, ang dami kong friends sa Facebook, no? Kung makikita mo, ilan lang yung mag-support sa'yo, maski sa pag-like, hindi, guys, hindi naman po hindi po nakakabawas ng inyong kagandahan o kapugian o kayamanan ang pagla-like sa mga post ng mga kaibigan nyo. Support naman po kayo. Kung may small business nyo kaibigan nyo, kahit pag-like lang, kahit pag-heart lang, malaking bagay na po yun sa amin. So, bakit hindi nyo po magawa-gawa? Yun lang naman po ang hinihingi namin bilang small business owner tulad ko. Ate Lisel nyo, nagninegosyo. Alam nyo po yan na may negosyo ako. Nagtitipisi ako, nag-load supplier ako nationwide. Marami akong post na kadalasan mga ano po yan, mga motivation, business offer. Sa mismong pag-like, hindi nyo magawa-gawa. Bakit guys? Tanongin ko kayo. Mabigat po ba ang kamay nyo sa pag-like ng mga ganyan, ng mga business mga motivations namin? So, napakabigat po ba sa kamay nyo na pindutin yung like niyan? Magpipindot lang naman kayo ng like. Bakit hindi nyo magawa-gawa? So, kunting support lang naman tayo, no, sa mga kakilala natin. Bakit pagdating sa Lazada, Shopee, or mga, diba, ang bilis-bilis yung mag-order, no? Pero pagdating sa mga kakilala yung nagpe-business, hindi man lang kayo makapagbigay ng like. Hindi naman namin kayaman yan, guys. Friendship o ano bang natin, classmate o ano ba, mga kamag-anak dyan, mga kaparyentihan ko dyan, mga kakilala ko dyan, hindi namin yan ikayayaman yung mga like nyo. Bagkus tuwan-tuwa kami dyan pag may makita kami nagla-like. So, totoo nga, yung nagla-like sa akin, pinipm ko nga kahit hindi ko sila friends sa Facebook, pero nag-like sila sa post ko, pinipm ko sila, nagkapasalamat ako na, malaking bagay po yung pag-heart mo, pag-like mo sa mga post ko. Yung, bakit ganon? Pag post ko na kakalokoha, ang daming nagre-react, ang daming nagko-comment, pero pag post ko na seryoso, walang nagko-comment, walang nagla-like. Ganun, grabe, no? Napapansin ko talaga, guys. So, may nagtanong din sa akin na bakit ko daw nilinya ang ganitong linya, yung nagninegosyo kasi ang totoo lang, nung maliit pa kami, maraming bagay na hindi namin nakamta nung maliit pa kami, tulad ng TV, wala kaming TV noon, talagang nung na kami, kasi nung maliit pa kami, medyo maalwan yung buhay namin eh. Tas nung palaki na, nung kami, medyo minalas kasi, ayun nga, si Papa ay doon na din sa mga sugal-sugal, ayun. Tapos minalas yung buhay namin, hanggang doon naranasan na namin yung mag-ulam na lang ng ganito, ganyan. So, sabi ko sa sarili ko na, pagdating ng panahon, baguhin ko yung linya ko, ayoko ng ganito. Gusto ko na
maranasan ng mga anak ko na maalwan na buhay. Hindi naman masabing maalwan kasi meron naman times talaga na na walang na di kami makakain, di ba kami nakakain sa ganito, pero hindi talaga masasabi na walang-wala kami kasi yung mga anak ko nga hindi ko pinaparanas yung mga bagay na hindi ko naranasan ko, tulad ng pagkain ng ganito, mag-uulam ng ganito, hindi ko pinaparanas sa anak ko yun. Kahit ako na lang sa sarili ko mag-uulam ng ganon, o yung mga anak ko wag lang. Kasi ang hirap po talaga yung buhay namin dati, guys. Lalo na yung nung ako nanganak kay Kel, kay CJ, nung naging single mom ako. Sobrang hirap nung buhay ko noon dati kasi ako kasi yung tipo ng na hindi palahingi sa magulang. Tapos hindi pa ako naghihingi doon sa papa ng CJ kasi ayoko rin nung dumating na time na yung kukunin niya sa akin ang anak ko, yung sasabihin niya na may binibigay naman ako, nasusuporta naman ako dyan, kaya may karapatan na ako sa anak ko. No, kaya hindi ako naghihingi sa kanya maski piso. Kaya mula nung si CJ dumating sa buhay ko, doon nagbago yung takbo ng buhay ko. Parang naging matured na ina. Tapos ayun, kasi nagsisikap ako na para mabuhay ko yung anak ko. Ang hirap maging single mom na ikaw lang bumubuhay sa anak mo. Although nandiyan naman ang parents ko, hindi ako pinabayaan, pero ang hirap talaga na magtayo bilang ikaw nanay at saka tatay doon sa anak mo. Nag-iisa lang si CJ ha, pero talagang hindi madali maging mag-isa ka lang bilang magulang sa anak mo na ikaw lang bumubuhay sa kanya. So doon nagbago yung takbo ng isip ko, naging matured ako, na sabi ko na baguhin ko yung buhay ko kasi dumating na si CJ sa buhay ko eh. Doon ko naisip na maging isang negosyante. Ayun, kasi si CJ nagpabago sa akin eh. Kaya sabi ko, ayaw kong maranasan ng anak ko yung kung ano yung hirap sa probinsya, yung ganong buhay. Ayan. Guys, sa mga babae dyan na naging single mom, huwag kayo mawala ng pag-asa, guys. Huwag kayo mawala ng pag-asa, mga be. Kasi nasa inyo na din yan kung paano nyo baguhin yung takbo ng buhay mo. Kasi ako, naglakas loob talaga ako na mabago ko yung linya ko. Kasi kung hindi mo din linyahin yung ganon, kung hindi mo din bigyan ng lakas ng loob yung sarili mo, hindi mo rin magagawa yung mga bagay na yun eh. So dapat ikaw lang din ang gagawa ng sarili mong kapalaran, hindi yung aswerte yan, destiny yan, hindi ganun, guys. Kasi lahat tayo, may kapalaran tayo, lahat tayo sa sarili destiny, pero ikaw ang gagawa ng kapalaran mo kung ano yung gusto mong maging ikaw pagdating ng panahon. Diba? So sana maintindihan yung pinupunto kung ano yung pinupunto kung ikaw mismo. Kasi para sa akin, yung kapalaran, ikaw lang din mismo ang gumagawa nun eh. Kung ano yung gusto mong maging ikaw pagdating ng panahon. Hindi naman yung swerte, hindi naman yun destiny, hindi yun hindi yun himala, kasi walang himala, guys. Ako daw ko naniwala sa himala. Kasi hindi mo makakamit yung mga bagay na kung wala kang pagsisikap eh, di ba? Yung mga bagay na yan, yung mga gamit mo, yung mga natutunan mo ngayon, hindi mo yan makakamit kung wala rin pagsisikap mo sarili mo. So sarili talaga dapat nag-uumpisa bago mo i-share sa iba. So ayun nga po na naging emotional ako, guys. Pasensya na pag-usapan talaga sa anak ng mga nakaraan ko, nagiging emotional talaga ako. Thankful naman ako sa partner ko ngayon kasi hindi niya sinusumbat sa akin yung nakaraan ko. Although nagpapasalamat siya sa akin kasi kaming dalawa nagtutulungan sa gastusin, kung tumutulong din ako sa kanya, naging businesswoman ako, naging entrepreneur ako. Ayun nga.
ang income ko, income niya din, income niya, income ko din. Hindi kami nag-aaway about sa pera, guys. Talagang kaming dalawa mag-asawa. Talagang um, ano kami, parang meron kaming kung nag-aaway man kami, hindi yung ano, hindi away talaga ng gano'n. Walang gano'n. Ano lang, malaki na taga mabunga nga namin, pero hindi kami nag-aaway talaga, guys. Kasi yung mister ko napakabait din. Thankful din ako sa kanya at siya ang nagiging mister ko kasi nabago din niya yung lifestyle ko tulad nung ano, basta maraming bagay din, guys, na naibigay sa akin, nabigay ng mister ko dito sa sarili ko na-apply ko din, nakuha ko din mula sa kanya. So sa mga balikan natin yung mga kaibigan ko no, na ayun nga, na hindi na ano sa akin, na kinalimutan na ako, sabi ay busy na daw ako. Ano kasi, sakit kasi isipan, masakit, nasasaktan kasi ako yung pag sinasabi nila na ano, na hindi na daw ako nag ano sa kanila kasi ayaw na daw nilang mag-chat sa akin kasi busy na daw ako. Nasasaktan ako doon, guys, kasi busy lang naman ako pero hindi ako nakakalimot, lalo na pag yung taong yan ay mabait din sa akin. So bakit kayo makakalimot sa akin? Bakit kayo iiwas? 'Di ba? Ninegosyo lang naman ako, guys. Wala naman ako ketong. Yung negosyo ko, hindi ko kayo aalawin kung ayaw nyo. Pwede naman kayo magsabing ayaw, pero bakit kayo iiwas? 'Di ba? So iba nga dyan. So, kahit nawala sila nung kahit hindi ako pinapansin, napapalitan naman ng mga taong negosyante. Yung utak negosyante rin. So, yun ang pumalit. Yung nawalang kaibigan, may papalit. Tunay nga naman talaga na kung may mawawala, may papalit na mas deserve pa para sa iyo. So, tama nga yun. Parang love life lang. Kung hindi deserve sa'yo yung partner mo ngayon, kasi ayun nga, hindi ka masaya, ano mo lang, buksan mo lang isipan mo, maglakas loob ka lang na iwanan siya, na maniwala ka lang na merong darating sa inyo. Yun talagang deserve para sa'yo talaga. So, iwan ko bakit naging emotional ako ngayon. Siguro kanina naging emotional talaga ako kawa ng kumari ko. Siyempre, naalala ko lang siya. Tapos, ngayon, nasundan pa sa vlog na to na about sa life ko. At marami pa tayo pag-uusapan, guys. Susunod siguro, sabi ko, pag-uusapan natin yung income, two kind of income. So, hindi ko nagawa ngayon kasi meron na akong sinishare na kaunti lang, no. So, yun lang, kaunti lang, pero naging 18 minutes sa tayo, guys. Ang haba-haba na. So, yun lamang po. Salamat po sa pakikinig. Pasensya na po talaga, no. Thank you po. By the way, ako nga po pala si Coach Liz, load supplier nationwide. Ako po ay nag-activate ng SIM card sa mga gustong magkaroon ng eluding business po. TPC, kung nakikita nyo dun sa aking mga post, puro TPC po yan. Sa mga gusto makatipid at the meantime kumita, at the same time kumita rin gamit ang inyong cellphone. So, pwede kayo magpa-activate sa akin sa halagang 300 pesos po. 300 pesos po kung pwede na po kayo mag-eluding business. So, alin naman po. Ayun lamang po ang ating idagdag ko. So, once again, I am Coach Liz, Lord Supernation at your service. Thank you so much po. God bless.